Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po si Sister Trina Abelio Barnillo ng Missionary Servants of the Trinity, of the Holy Trinity, mula sa Santo Niño Parish, Mabini, Pangasinan. Ayan po. Pasensya na kayo, medyo na-late ako. Ang dami naming activities ngayon. Nagkaroon kasi kami ng culmination ng devotion to the Holy Rosary. Kaya medyo matagal ang Mass, inabot ng, ayan nga, ngayon lang po ako, tumatakbo na ako para habulin itong aking online catechism. So muli, binabati ko ang aking parish priest na si Father Hendrix. Tama po? So, ang aming, ang aming bagong dating na Reverend na si Francis Abelia, kamag-anak ko yata to eh. At saka, ang aking superiorang si Olivia Obrimen dito sa Mabini. Ganun din si Mother Emma Magwali sa Fairview at sa lahat ng mga sisters doon na nakikinig ngayon. Okay? Tulad ng dati ay magpapasalamat ako sa mga taong lagi nang sumusubaybay sa ating online catechism. At ito ay salamat kay Sosimo Banting Jr., Caridad Braganza, Hanlin Chenlin, Maricel F. Quizon, Lawrence Bernillo, Ivares de Guzman, Norma Quinicho, Adel Piluxon, Wilma Peralta, Ramed Serna, Jojo Lara, George and Susan Cruz, Violeta B. Basila, Sed Barnillo, Santo Niño Parish, Mabini, Naida Balawin, Bing Sandayen, John Mark Rosete, I.B. De La Cruz, Judilyn B. Bukat, Sylvia M. Ibali, Alex Bongalon, Myra M. Lapid, Caroline Valientes, Alwin Tio Manding, Lizelle Artawataw, Marilyn Sicanicho, Danilo B. Bergornia, Luisa Sabiñano, Indian de la Vega, Sheila Padero, Francesca Bungar, Maria Tricia, Virgilio Belonza, Remar Balmanya, Nori Merete Estrada, Kay G. Echevere, Ana Marie Erom, Marlene Abindano, Ramon Filomeno, Maricel Bicles, Dylan R. Oquendo, Arnel D. Samelo, Sister Nene Cabig, Claudia E. Martinez, Lily Diaz, Renz Rob Joseph, M.G. Piñano Villasoto, Rose Barnillo, Loy Bolim, Helen B. Reyes, Edna Guinness or Guinness, L.B. Farin, Nido Bonilla, and Rosemary Harabilla, at ang pangalawang batch ay mamaya na lang po para hindi maubos ang ating time. Kaya salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Okay? May bago po akong topic at ito ay ang 10 Commandments. Ayan. Lahat tayo ay nagmula sa Diyos na lumikha sa atin. At dahil may hangganan ang bawat tao, kapag tayo ay tinawag niya, ang ibig sabihin ay babalik na tayo sa Kanya. Pero lahat ba tayo ay makakabalik sa Kanya? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Ito ay depende sa mga utos na binigay ng Diyos upang maging gabay ng ating buhay. Kapag tayo ay sumunod sa 10 utos na binigay niya, nakasisiguro tayong makababalik tayo sa Kanya at sa Kanyang kaharian. Pero, kapag kahit may isa lang tayong hindi tinupad o sinunod sa 10 utos na yan, malabo ang ating pagbabalik sa Kanya. Ayan po. Ano ba ang pinakamahalagang utos? What is the greatest commandment? Ayan. Matthew 22, 37, 38, ang sabi niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip.
Matthew 20:39 naman, ito ang pangalawang pinakamahalagang utos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ayan po. Yung dalawang yan ang the most important or the greatest commandment of all. Okay. Sa CCC 2086, ang unang utos na ito ay sinasaklaw o sinasakop ang pananampalataya o pananalig, pag-asa at pag-ibig, faith, hope, and charity. Kapag nagsabi tayo ng Diyos, ay dinideklara natin ang isang palagian, di nagbabagong katauhan, nananatili, matapat at may katarungan, at walang anumang kasamaan. Dahil diyan, kailangan nating tanggapin ang kanyang salita, magtiwala sa kanya ng buong buo, at kilalanin ang kanyang kapangyarihan. Siya ay makapangyarihan, mahabagin, at walang hanggan ang kanyang pagbibigay. Sino pa ba ang di maglalagay ng pag-asa sa kanya? Sino ba ang hindi magmamahal sa kanya kapag napagnilayan niya ang yaman ng kanyang kabutihan at pag-ibig na pinauulan niya sa atin? Kaya nga sa umpisa at katapusan ng kanyang utos ay ang katagang, ay ang Lord. Sa CCC 2087, so ito na, faith or pananampalataya. Pananalig, pananampalataya. Sa English ay faith. Ang ating buhay ng mabuting pag-uugali ay nag-uugat o nagmumula sa ating pananalig sa Diyos na nagpapahayag ng pag-ibig sa atin. Kaya sabi ni St. Paul, ang pagsunod sa pananalig ay siyang una nating obligasyon sa Diyos. Sa CCC 2088, ang unang utos ay nangangailangan na ating palaguin at protektahan ang ating pananalig ng may mabuting pagpapasiya at pag-iingat at tanggihan ang lahat na kontra dito. Itong mga kasalanan laban sa pananalig or sa faith. Number 1, voluntaryong pagdududa tungkol sa faith at pagwawalang bahala o pagtanggi na ang ipinahayag ng Diyos at ang pangaral ng simbahan para paniwalaan ay hindi totoo. Yan po. Yan ang voluntaryong pagdududa. Yan. Hindi voluntaryong pagdududa ay ang pag-alinlangan upang maniwala, upang kahirapan upang madaig ang mga objections na may connection sa faith o pagkabalisa o pag-aalala gawa ng ito ay may kalabuan. Yan. At pangatlo, incredulity o kawalan ng paniniwala. Pagwawalang bahala sa mga katotohanang ipinahayag o kusang pagtanggi upang ito ay sang-ayunan o sundin. Heresy o erehiya sa Tagalog o maling pananampalataya. Isang matigas na pagtanggi sa mga katotohanan na dapat paniwalaan ng may banal at katolikong pananalig. Number 5 is apostasy. Lubusang pagtalikod sa relihiyon. Isang lubusang pagtalikod sa kristyanong pananampalataya. At pang-anim ay ang tinatawag na schism or schism, pagtangging magpasailalim, refusal of submission sa Roman Pontiff o pakikipag-isa sa mga miyembro ng simbahan, kinabibilangan ng taong iyon. Okay. Pagka tayo nagkasala sa faith, siyempre, ito ay kasalanan sa Diyos. Kaya dapat nating pag-ingatan ang ating faith. Yon. So, inuulit ko, voluntaryong pagdududa tungkol sa faith, hindi voluntaryong pagdududa,
incredulity, ano ba yan, malagi ang nagkakamali, incredulity, o kawalan ng paniniwala, heresy, apostasy, at schism. Yan, apostasy, lubusang pagtalikod sa relihiyon, may mga taong ganyan, no? Na pag nagtampo sa simbahan, ayaw na magsimba, ayaw na kumilala sa kanilang relihiyon. Ayan. Ito namang heresy, maling pananampalataya. Isang matigas na pagtanggi sa mga katotohanan na dapat paniwalaan ng may banal at katolikong pananalig. Mabigat din yan. Okay. So, bakit naman importante ang pananalig o faith? Sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, ang sabi ni St. Paul, pakinggan ninyo itong mabuti. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Ayan po, no? Narinig niyo po yan? Ha? Ang kaligtasan natin ay kaloob ng Diyos dahil sa ating pananalig sa kanyang anak na si Jesus. Ito'y kaloob ng Diyos at hindi tayo ang gumawa nito o wala tayong magagawa o may pagmamalaki na gawa para tayo magkaroon nito. Pagkat ito'y pinagkaloob lang sa atin ng Panginoon. Okay. Totoo na kaligtasan ay bunga ng pananalig sa Panginoong Jesus. Pero, ayon kay St. James o San Santiago, ang pananampalataya na walang gawa ay patay at hindi makapagliligtas. Ayan. At babasahin ko din ito sa inyo. Pakinggan niyo po ito. Sabi ni St. James, pananampalataya at mga gawa. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa kainyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog, ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa. At ipakikita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Sumasampalataya ka sa iisang Diyos, hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangatal pa. Ibig mo pa bang patunayan ko sa iyo, hangal, na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kalakip na gawa? Si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac, hindi ba? Diyay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos
At dahil dito, siya'y ibinilang na matuwid. Ang tawag sa kanya ng Diyos ay, ang kaibigan kong si Abraham. Diyan ninyo makikita na ibinibilang na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Gayon din si Rahab, ang babaeng may maruming pamumuhay. Malugod niyang pinatuloy ang mga tiktik ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niyang yun, siya'y binilang na matuwid. Patay ang katawang hiwalay sa espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. Ayan po. So, malinaw po yan. Dito kay kasulat ni San Santiago, na ang pananampalatayang walang gawa ay patay at hindi makapagliligtas. Ayan po. Okay. Ngayon ay pumunta tayo sa pag-asa or hope, no? Sa CCC 2090, nang ipahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa tao, ang tao'y hindi ganap na makatutugon sa banal na pag-ibig ng Diyos sa kanyang sariling kakayahan. Siya ay dapat umasa na ang Diyos ay bibigyan siya ng kakayahang ibigin din ito at gumawa ng naaayon sa utos ng pag-ibig. Ang pag-asa ay isang matibay na paniniwala na matanggap ang mga inaasahang bendisyon at ang ubod kagalakang pagkamalas o pagsulyap sa Panginoon. Sa English ay ang tinatawag nating beatific vision. Ito rin ay takot na ma-offend or magkasala sa pag-ibig ng Diyos at tumanggap ng kaparusahan. Okay. Ito ang mga sins against hope. Despair. Number 1, despair o kawalan ng pag-asa. Ang tao ay nawalan na ng pag-asa na siya ay ililigtas ng Diyos at sa tulong nito ay makuha niya ito o di niya maasahan ang pagpapatawad sa kanyang kasalanan. Ang despair ay kontra sa kabutihan ng Diyos sa kanyang katarungan dahil ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako at sa kanyang awa o habag. May mga taong pag may nangyari sa kanila ay desperado na sila at nawawalan na ng pag-asa. At alam natin marami ang ganyan ngayon, no? Ang iba nga, lalo na yung mga kabataan, may mga kabataan na pag desperado na sila, ang kanilang ginagawa ay nagsusuicide sila o nagpapakamatay. Yan. Kaya, napakadelikado na hindi natin ingatan ang ating pag-asa. Lagi tayong umasa na ang Diyos ay hindi kailanman tayo pababayaan sapagkat siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Number 2, presumption. Akala, palagay. May dalawang klase ng presumption. Pag-aakalang kaya niyang iligtas ang kanyang sarili nang walang tulong ang Diyos. Ayun, no? Nakakatakot ang ganyang tao na hindi nagdidepende sa Diyos. Na akala niya kaya niyang iligtas ang sarili niya sa sarili niyang kakayahan. No? May mga tao din ganyan, no? Okay. Pangalawa, pag-aakalang ang kapangyarihan ng Diyos o ang habag nito ay kaya siyang patawarin kahit walang pagsisisi o pagbabalik loob. At matamo o makuha ang langit nang walang pagsisikap na kabutihan. So, ayan, isa pa yan ang presumption, no? May mga taong akala nila, ganun-ganun lang, mahabagin ang Diyos, maawain ang Diyos, patatawarin ako niyan sa aking kasalanan. Nang walang pagsisisi, no? Basta,
Pinapalagay lang niya na siya ay makakaligtas, na siya ay patatawarin ng Diyos. O yan ang pangalawang kasalanan ng presumption. Okay. Sa CCC 2093, sa charity or love, pag-ibig, no? O, so na-discuss ko ang faith, ang hope, at ngayon ay ang charity or love or pag-ibig. Ang pananalig sa pag-ibig ng Diyos ay tinatawag tayo at inuobligang tumugon ng buong puso sa kanyang pag-ibig. May pananagutan tayong mahalin ang Diyos kaysa lahat ng tao o bagay. At ating mahalin din ang ating kapwa at ang kanyang mga nilalang dahil sa Kanya. Ang tao ay nagkakasala sa pag-ibig ng Diyos. Ng ano? Okay, ito naman ang mga sins against charity or love. Number 1, indifference. Walang pakialam, kawalang malasakit. Di pag-asikaso sa pagtanggi na magnilay sa pag-ibig ng Diyos. Hindi nagkukonsider sa kanyang nagliligtas na kabutihan at pagtanggi sa kanyang kapangyarihan. Ayan. Minsan ay indifferent din tayo, hindi lang sa Diyos, kundi sa tao. No? Minsan, hindi na tayo, wala na tayong malasakit sa isang tao. Indifferent na tayo. Parang hindi na siya tao. Hindi na natin pinakikilalaman. Wala tayong malasakit. Bahala siya sa buhay niya. Ayun, ganun, no? At iyan ay isang kasalanan. Number 2, ingratitude o kawalang utang na loob. Pagkukulang o pagtanggi na kilalanin ang pag-ibig ng Diyos at ibalik ito sa Kanya ng buong pagmamahal din. Mayroon din mga taong ganyan, ano? Mga walang utang na loob na binigay na ng Panginoon ang lahat-lahat ng mga biyaya. Wala pa rin pasasalamat. No? Para bang akala niya ay karapatan niya yun na siya ay magkaroon ng mga ganyan. Yan ang sinasabi natin, ingratitude. At kung minsan, pagkatapos na matanggap ang lahat ng mga biyaya, ay patuloy pa rin sa kanyang paggawa ng kasalanan, o di kaya patuloy pa rin na hindi kinikilala ang pag-ibig ng Diyos. Ganon din ang na dapat ay ibigay niya sa Panginoon. Lukewarmness. Okay, ano naman ang lukewarmness? Katamlayan, kawalang sigla, kalamigan. Saan? Sa pag-ibig ng Diyos pa rin. Pag-aalinlangan o pagkukulang sa pagtugon sa pag-ibig ng Diyos. Pagtangging ibigay ang sarili sa inspirasyon o dikta ng charity. Ayan, may mga inspirasyon na tayo minsan, pero tumatanggi pa rin tayong gawin yun. Yan ang katamlayan, kawalang sigla, at kalamigan ng ating pag-ibig sa Diyos. Asidya, okay? Spiritual sloth, o katamaran sa mga bagay na espiritual. Pagtanggi sa ligaya na galing sa Diyos at masuklam, nakakatakot ito, at masuklam pa sa kabutihan ng Diyos. Meron bang mga taong gano'n? Meron pa rin, no? Maraming mga tao ngayon ang may katamaran sa bagay na spiritual. Dahil sa pandemic situation natin, tamad ng magsimba, tamad ng magdasal, tamad pumunta sa simbahan. Ayan. Okay. Sana magising tayo na ang pag-asa natin ay laging nasa Panginoong Diyos. Hatred of God. Number 5. Comes from pride. Kontra rin sa pag-ibig ng Diyos at pagtanggi sa kanyang kabutihan at pagsumpa dahil sa akalang ito ay nagbabawa ng kasalanan at nagbibigay ng parusa. Ito na yung siguro yung pinakagrabe, no? Yung hatred of God, pagkasuklam sa Diyos. Nakakatakot, hindi ba? Na may mga taong nasusuklam pala sa Diyos. Kaya naman, ang demonyo,
ay talagang pwede tayong pasukin, pwede tayong alipinin, dahil wala na nga tayong pag-ibig sa Panginoon, kundi nasusuklang pa tayo sa Kanya. Okay? Sa susunod po, medyo maiksi ngayon ang ating talakayan or ang ating sharing dahil na dun sa aming mga activity, pero at least inabot din ako ng 20 minutes, no? At sa susunod, I will continue the following next Saturday. Ito'y, ano bang superstition? Ito ba'y mga kasalanan o hindi? Superstition, okay? Yung ating mga pamahiin. Idolatry, ano yung idolatry? Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Divination and magic, ito yung mga mahika, no? At kung ano-anong espiritista, no? Okay. Religion. Ayan. Ano nga ba yung religion? Nakalimutan ko yata. Sacrilege. Ayun. Ano natin, nawawalang respeto natin ang ibang mga sacred things. Ayan. Simony, ito naman ay mga binibentang mga banal na bagay na nablesan na. Bawal, no? Simony. Atheism. Ito yung mga taong hindi naniniwala na may Diyos. Agnosticism. Okay, nakalimutan ko rin yan. Di ba? Didiscussing ko pa rin yan sa susunod. At making images. Ayan. Ito yung madalas na pagtalunan na ang mga Katoliko ay gumagawa ng mga imahen. Iyan ba ay pinapayagan ng Diyos o hindi? Ayan po. Iyan ay ating tatalakayin uli sa susunod na Sabado. Ayan po. So ngayon ay pasasalamatan ko pa rin ang mga taong Panginoon. Okay? Tulad ng ating pangako, pasasalamatan ko naman ito mga sumusunod at maiksi na lang pala ito. Si Renz Adjantejero, si Flor Dioso, si Mila Navarro, Ramon Cabajo, Catherine Custodio, Adam Rasca, Lina Linji Villanueva, Celine Cordova, Yana A. Esticol, Father Eric Estrada, Eralyn A. Alom, Sister Mary Jane Elisan, yan, kasama ko yan. Lorna F. Busto, Nancy N. Alquesa, Lolit F. Mayor, Lisa M. Montano, Claire L. Cabinta, Rhea J. Braganza, Marites Garcia, D. Nice Nesiha, Ivan Jefferson Iyata, Vanji Braganza, Shing Alcala, Joe Pearl Iscanio, Diana Arenas, Maricel Calderon, Justin Gallardo, Tata Calinog, Alexis Diaz, Randy Castelo, at Dulce Zamelo. Ayan po. Yan yung mga nag-like, no? Kaya nag-a-appear ang kanilang pangalan sa aking cellphone. Pero para dun sa mga nag-view na hindi talaga nag-like, ay marami din pong salamat. Marami po sila. Okay. Thank you very much. So ngayon ay pupunta tayo sa healing. Ito'y lagi nating ginagawa tuwing ako'y nag-online catechism sapagkat alam ko na ang kapangyarihan ng Diyos ay walang limitasyon at inaabot kayo kahit saan man kayo naroon. Kaya ito na po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Saan man kayo naroon, kayo man ay dito sa Pilipinas o sa ibang bansa at nanonood o nakikinig sa Facebook, ay ating tanggapin ang biyaya ng Diyos. Ilagay ang ating isip at puso sa Kanyang banal na presensya
sapagkat nakikita niya tayong lahat. Bago tayo humingi ng kahit ano paman, tayo humingi ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan at pagkukulang na nagawa natin sa Diyos, sa ating mga mahal sa buhay, sa kapwa natin, at maging sa ating sarili na minsan ay naabuso natin. Humingi tayo ng tawad ng buong puso at kaluluwa, ng tahimik at buong kababaang loob. At magpupos po ako sandali upang kayo'y makipag-usap sa Panginoon. Diyos Amang makapangyarihan, Jesus na aming kapatid at tagapagligtas, Espiritu Santong nagpapabanal sa amin, alam naming naririnig ninyo ang aming paghingi ng tawad, at lahat kami ay umaasa na kami ay inyong pinatawad, sapagkat kayo po ay Diyos na mapagmahal, maawain at mapagpatawad, at hindi tumatanggi sa mga anak ninyong nagsisisi at nagpapakumbaba. Panginoong Jesus, ang sinabi mo po sa Marcos 11:24 ay ganito, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo yun at matatanggap nga ninyo. Sapagkat ito'y gagawin ng Diyos para sa mga taong hindi nagdudula. At ganun din naman sa Mark 9:23, ang sabi niya, ang lahat ay mapangyayari sa taong may pananalig. Lahat po kami ay humihiling na pagalingin ninyo kami sa aming mga sakit sa mga sandaling ito. Isa-isa niyo po kaming hipuin ng inyong mapaghimala at mapagpagaling na kamay, sapagkat wala pong imposible at walang hanggan ang inyong kapangyarihan, at sapagkat kayo ay nasa lahat ng lugar at walang limitasyon ang inyong banal na presensya. Bigyan niyo po kami ng malakas na pananampalataya at magtiwala sa inyong kapangyarihan at pagmamahal sa amin. Panginoong Jesus, ibuhos mo po sa amin ang iyong kabanal-banalang dugo mula sa aming ulo hanggang talampakan upang mahugasan ang lahat ng mikrobyo, mga bakterya at viruses, lalo na ang coronavirus na nagbibigay ng mga sakit sa amin. Ama, pinangako mo po sa amin, anuman ang hilingin namin sa ngalan ng anak mong si Jesus, ay ipagkakaloob sa amin. Inaangkin namin ang pangakong yan, kaya't sa ngalan ng Panginoong Jesus, hinihiling namin lahat ang kagalingan ng mga nakikinig ngayon na may sakit. Maging ito'y sakit sa puso, diabetes, high blood pressure, stress, depression, high cholesterol, arthritis, rheumatitis, gout, Alzheimer's disease, allergies, asthma, cancer, bronchitis, tuberculosis, tubig sa baga, pagkabingi, insomnia, kidney stones, osteoarthritis, osteoporosis, psoriasis, katarata, glaucoma, pagkabulag, ulcer, sinusitis, almoranas, muscle pains, neck pains, aneurysm, at ang COVID-19, at ang iba pang mga sakit na nagpapahirap sa amin. Sapagkat ikaw, Panginoong Jesus, ay may kapangyarihan na pagalingin ang lahat ng sakit na yan. Manalig lang kami at magtiwala. Inuulit ko, sa ngalan ng Panginoong Jesus at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo at sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria, ni San Rafael the Archangel at lahat ng santo at mga angheles na nakikipagdasal sa atin ngayon, tanggapin ninyo ang kagalingan ng inyong mga sakit. Amen.
Amen. Amen. In Jesus' name, let there be total healing for everyone. Amen. Glory be to the Father. Glory be to the Son. Glory be to the Spirit, now and forever. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. 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 Okay, bago ko po makalimutan, binabati ko po pala ng happy birthday ang aking kaibigan sa Fairview na si Louie Crisostomo at si Mami Remy Belonza na nag-birthday kahapon at sa iba pang mga nag-birthday ngayon. Maligayang karawan sa inyong lahat. At ang aming Vice President ng PTC na si Carl Pamo. Ayan, happy birthday, Carl! At salamat sa aking taga-video na ang gwapong si Virgilio Belonza. At ganun din binabati ko ang aking kaibigan na si Lily Hubalde at ang kanyang mga anak na pwedeng nakikinig ngayon. At ang aking kapatid, ang kaisa-isa kong kapatid na buhay, na si Hensi Barnilio at ang kanyang asawang si Norma Barnilio. At sa aking mga pamangkin, lahat-lahat ng aking mga pamangkin na alam kong nakikinig ngayon sa akin. Okay. So muli ay inaanyayahan ko kayong lahat na makinig sa susunod na Sabado, alas 4 po ng hapon, kaya lang ngayon na late tayo dahil doon sa aming Living Rosary na ginaganap kasalukuyan. Hindi pa sila tapos, ako tapos na. Ako'y makakahabol siguro. At muli ito si Sister Trina Abelio Barnillo ng Missionary Servants of the Holy Trinity na nagpapasalamat sa Poong May Kapal na sana tayong lahat ay may mabuting kalagayan. We are all healthy and free of COVID-19. Amen. 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 Marami pong salamat. Goodbye to all and God loves us all. Amen.